Hi, magandang araw. Last time, natapos natin yung toilet and bath details and then meron tayong roof plan. So ngayon, it's time for us to create the reflected ceiling plan. So sa paggawa ng reflected ceiling plan, kailangan mo nating set up yung view na kailanganin natin para dito. So here we are, sa ground floor at saka yung second floor. Mas maganda kung kukunin muna natin to. I think the ground floor and second floor. Here, siselect natin tong dalawa na to and then copy that one and then punta tayo dun sa kabila and paste that one in here. Tapos dito magkopya, same process pa din. Ayusin natin yung kunwari itong bubbles na to, delete natin. Select that one and then delete. Here, the annotations, hindi na natin kailangan yung annotations dito. And then spot elevations, we don't need that one anymore. And then the labels, and here the hatches. Then I think the scrapbooks, kung meron nga. And then dito sa background, wala siya. Select entities, so dito pala yan sa plants. Okay, delete that one. And then yung sections natin, hindi natin kailangan tong section natin. So we have here, ito yung ground floor natin, and then dito sa second floor, ulitin lang natin yan. Here, tapos na tayo. And now yung gagawin natin, dito sa SketchUp, dito, is nag-prepare tayo ng view para sa natin, ceiling. Kasi dito sa ground floor, ganito yung itsura niya. And then, yung ginawa natin dito is, in-off lang natin yung cutting plane, and then in-off natin yung shadow dyan, and then pagkatapos dyan, in-off natin tong structural, preliminary, plumbing, furniture, and then yung naiwan yung structure, itong architectural na to, and then off natin yung doors and windows, and then ito lahat i-off natin. And kunwari, we are working on the ground floor, so i-off natin yung second floor dito, and then i-open natin yung ceiling. And dito may ceiling tayo, tapos i-change lang natin yung style dyan. Since dito sa edit na to may profile tayo, and then dito sa kabila ito i-change lang natin ito wireframe para tumagos yung natin doon sa view natin at magbuka siyang ganito. So this is wireframe yan, or dito. So ganyan lang yan. So isi-save lang natin yan and i-update natin kagaya dito. So balik tayo dito. Yung gagawin natin dito is kokopyahin natin yung viewport na yan, control copy and then control paste that one. Pagkatapos makopya yan is change natin yung view into the ceiling one here. So nakikita naman natin na may ceiling na tayo dyan, nakikita yung ceiling na yan. Yan yung ceiling dito banda. And then dito sa second floor here, same thing, control copy and paste natin yun dyan. Then na-paste na ba natin? Hindi pa. So dito, i-paste natin here. Katapos nating i-paste yan, balik tayo dito sa view, and then dito tayo sa ceiling 2. So ito na yung nakikita natin na ceiling. So ganyan lang yung iba. Marami namang approach kung paano gumawa ng reflected ceiling plan dito sa SketchUp layout. Pwede tayong kumuha ng view dito sa baba, and then pagdating sa layout i-mirror lang natin yan doon, kasi yun nga yung ibig sabihin reflected ceiling plan. Parang ni-reflect mo lang siya, mirror mo lang siya. Pero in this case gusto kong pakita yung pakita yung mga furnitures kagaya nito, yung dito gusto kong pakita kasi para alam naman natin kung saan natin ilalagay yung mga fixtures. And then pagkatapos nito ready na yung natin, ready na yung views natin na ito yung tatrabahuin natin. So pupunta tayo dito sa lagyan muna natin ng drawing title yan here, then ground floor reflected ceiling plan here, then yung second floor dito lalagay din natin dito, and this is for the second floor reflected ceiling plan. Then pagkatapos nyan is i-design natin kung ilang ilaw yung kailangan natin dito. So para hindi na tayo meron kasing paraan kung paano natin i-compute yung mga lightings dito. Kunwari magsasample ako kung paano i-computein yung lighting dito sa sa toilet and bath natin, kasi hindi naman hindi kailangan maghula-hula ng
ilang wattage yung kailangan natin. So dito may prepare ako na lighting design, and here sa sample ko yung toilet and bath. Meron tayong tinatawag na lumen method. Ito, dito natin ma-determine kung ilang piraso ng bulb yung kailangan natin sa So kailangan natin sa pagdi-design ng lights is yung area ng room. We have here the 3.2. Kung hindi nyo alam paano kunin yan, dito lang tayo sa SketchUp, and then punta tayo dito sa ground floor, and by selecting the element here, malalaman natin yung detalye niyan. Here, kagaya nito, 3.99 meters, and then kung iselect natin yung line, meron tayong dimension, length ng line, and dyan ko lang kinuha yan lahat. Dyan ako nag-take off ng measurement natin. Okay, so balik tayo dito. We have 2.4 by 1.3 room. The area of the room, which is the toilet and bath, here is 3.2 square meter, and kailangan din natin ng ceiling height dito, and then yung average illuminance required. So ito yung tayo yung magde-design ito, since tayo yung designer ng kunwari ito yung i-design natin, toilet and bath. So sabihin natin may 120 lumen. Yung recommended para dito is nasa mga I think 100 to 150 lumen. So sabihin natin nasa gitna tayo, 120 lumen. And then yung luminous flux of each lamp, ito yung ilang lumen yung i-release ng light na i-release dun sa light bulbs natin. So meron tayong 630 lumen here. Dito natin kinuha yan. Ito yung gagamitin nating bulb, and then meron tayong 630 lumen in the 7 watt na bulb. Ito, okay, LED light. So yan yung klase yung bulb na gagamitin natin, and then meron tayong utilization factor na 0.39 and maintenance factor na 0.9. So sa pagko-commute nito, meron tayong paano nga ba kinuha natin yung utilization factor. So basic lang naman to. Ito yung formula ng room index. Sa room index kasi ganito yan, pag may room tayo dito, ito yung room natin, yan, and then ito yung length ng room natin and width ng room natin, and meron tayong height. So yung room index is just the ratio of the area of the horizontal surface over the area of the vertical surface. So that this is room index is equal to 2 times length times width over 2 times length plus width times height, right? And then cancel out the 2, kaya na ito yung naiiwan na meron tayong length times width over h times L plus W. Yan yung yan. So we have here, sabihin natin may room index tayo na 0.6. Yan. And then yung ceiling reflection factor natin is nasa 80%. Ito, and then yung sa walls is sabihin natin 0.5. So meron tayong utilization factor na 0.39. So yan lang yung kinuha ko na 0.39 dyan, and then yung maintenance factor, inassume na lang natin na 0.9 yan. Then balik tayo. So pagkatapos nyan, dito 0.39 and 0.9, gumamit tayo ng formula. Ito yung ito yung kailangan natin. So paano nga ba yan na compute? So here, i-ano natin yan. So n is the number of bulb needed here. So A is the area of the room, which is sabihin natin 33.2 square meter. Ita times mo ng E, which is yung required na average illuminance here, that is 120, and the unit here is, this is square meter, and this is lumen per square meter yan. So makakancel out yung square meter, so natitira na lang yung lumen dito sa taas. So ito, yung unit dito is yung lumen, and then dito yung ginamit nating F, here F, meron tayong lumen, so makakancel out din yung lumen, and natitira yung number of bulb na yan. So ibig sabihin ito is that this is not lumen illuminance required, this is not lumen, this is lumen per square meter. Yan, para mag-cancel out yung square meter.
Okay, so we have here 2 pieces pag ginamit natin yung 7 watts which is 120 lumen here. Hindi 120, 630 lumen. 630 lumen is equal to 7 watts here. 7 watts, 630 lumen. So kailangan pala natin ng dalawang ganyan dito sa toilet and bath. And then kinumpute ko na lahat ng kailangan natin. So yung sa pag-a-arrange ng mga lights is depende na din yan sa discarte natin kung paano natin ma-maximize yung ano ng lights. So here we have in this toilet, gagawa na lang tayo ng lights. May lighting naman tayo dito. So ito, tayo nang gagawa ng ano dito. Layers, gagawa pa din tayo ng layers dito. Here we have the SU model. Sabihin natin, electrical. Okay na yung electrical or lights na lang. Lights. Yan. Lights. Here. So, sa lighting natin, lagay natin yung dalawang light. Gusto ko yung isa dito sa shower. Banda. Here. Then yung isa is dito banda sa ano. Yan. And then make loop natin to. And let's add a scale of 1:100. Here. Para ano, malagay natin ng exact accurate yung paglagay natin dito. Kumari dito is sabihin natin meron tayong 700 from the wall here, then para ma-center natin to. Okay, lagay din tayo dito and then 700 from the wall. Yan. So marami pa yung ano, paraan sa paglalagay niyan. So maglalagay din tayo dito ng ano, exhaust fan, pero wag muna ngayon. And then titingnan naman natin yung kailangan natin na ilaw dito sa dining area. We have 4 pieces. So yung 4 pieces na 630 lumen is ginawa nating ano, dalawang 7 watt and then kinonvert natin into 15 watt yung isa. So tatlo yung kailangan natin dito. And then lalagay natin yan dito. Here we are, sabihin natin meron tayo dito. Yan. Then ilalagay natin to ng sabihin natin 700 again. Then dito here 700 and then maglagay tayo ng medyo parang light dito. Yan. Kopyahin natin yan and then dito divide by 2. Yan. So pwede natin delete yan. So Control Z. Hindi yan yung kailangan kong delete. Ito yung kailangan kong delete. So titingnan natin yan. So 1, 2 okay lang naman yung distance niya. I think okay na to dito. And then yung kailangan nating anuhin, this is the 7 watts and this is the 5 watts here. So meron pa rin tayong 7 watts, 15 watts pala, hindi 5 watts. And then meron tayong, aside from that, meron tayong 6 watts. So gagawa tayo ng ano, para sa 6 watts natin here. So this is background. No, this is lights. Okay, here edit natin to. And then gagawa tayo for 6 watts natin here. So sa 6 watts natin, since gusto natin maiba yung ano, so tanggalan na lang natin ng ganito. Ito yung 6 watts natin. Yan. So Control S that one. Then automatic magbibigay yan dito. Here. So sabihin natin ganun lang. Then Control S. And dito na tayo ulit. So gagawa tayo dito sa kitchen or dito sa space na to. Diyan sa space na yan, here, itong space na to, space 1 is meron tayong 6 pieces na 7 watts. So alam naman natin yung 7 watts na ginagamit natin is yung ano na to, itong symbol na to. So 6 pieces daw kailangan natin. So lagay pa din natin yan dito. Here, sabihin natin dito. Sabihin na lang natin yung ano dito is 600 by 600. And then dito din, sabihin natin dito
sa ano na to. Yan. Meron tayong 600 dyan. Uy, nawala yung sa kabila. Okay, kopyahin lang natin ulit. And then here, 600. Yan. And then, yung dito, lalagay pa rin tayo dito. Okay, sabihin na lang natin, lalagay natin yan dito sa kabila. Here. Then maglalagay tayo. Oh no, this is not even here. Yan. And then lalagay natin ng 600. Yan. And then yung dito, yung distance niya dito is 2.9. That is 1.4 1.45. So 145. Yan. So yan, meron na tayong light dito sa space na to. And then yung next na i-design natin is yung space 1. Here, dining area, meron tayo. Tapos na tong space 1 na to, yung laundry and balcony. Ito yung laundry, meron tayong isang piraso na 15 watts here. So medyo malaki-laki kasi 100 lumen lang naman to, yung ceiling height. Okay, ginamit natin is pwede naman natin paliitan to. Sabihin natin 630. Kung 630 yung gagamitin natin, 2 piraso na. Pero kung gagamit tayo na ito kasi yung 7 watts, pero kung gagamit tayo ng 6 watts, masyadong ano na, equals 90 times 6 watts, 540, so 2 pieces pa din. So gagamit na lang tayo dito ng 15 watts. Okay, yan lang muna yung gagamitin natin. So laundry lang din naman yan. So sabihin natin kung 150 to or 200. So kahit 200 ka, masyadong maliwanag to dito yung laundry. So I think okay na din yan for this project. So gagawa tayo ng ano dito. This is 15 watts. And I think gusto ko ng bagong ano, ayoko ng ganito kasi ito is parang lamp yung gusto ko nangyari dito. Eh dito sabihin na lang natin ganito. Nilalagay natin sa center. Saan nga ba yun? Ayun. And then pagkatapos nyan, lagay din natin sa center dito. Yan. And then yung scale nito, lakihan lang natin konti. Lakihan natin ng 1.2. Control C. So nilakihan ko lang ng 1.2 yung ano nya. Here, ganyan na yung itsura nya. And this is the 15 watts. It says na ano, this is the lamp here. Okay. And ngayon i-design na naman natin yung ano, kaya anong susunod. I-design natin yung porch. And we have 6 pieces here na 6 watts. So yun na ngayon sa ports, 6 pieces, 6 watts ito, dito. Ito yung ilalagay natin. Sabihin natin this is 3.2. So yung 3.2 i-divide natin ng 3. 3.2 divided by 3. Here we have 1 meter, sabihin natin 1 meter. And dito din. Okay. 1 meter. Then dito is gano'n nga ba to? Kahaba is 2.85. Sabihin natin dito is sabihin natin meron tayong 600 dyan. Then meron din tayong 6
600 dito. Then yung line here, we should put it at the center of this line here. So tapos na tayo. Meron tayong ganitong type of lighting dito. So yung porch natin is nasa 120 lumen. So I think okay na din naman to. Depende na din yan kung paano nyo i-approach yung pagdi-design ito. And then now we are going to proceed on the storage, which is meron tayong isang 6 watts. Okay, kita naman natin dito sa storage. Ito yung storage eh. So maglalagay tayo ng isang dito natin nilalagay yan. Lalagay natin sa gitna, I think. Here is, this one is 800, so lalagay natin sa 400. Then dito, lalagay din natin sa 600. Yan. Yan natin nilalagay yung ng storage na yan. And then we have here the kitchen. Tapos yan is yung kitchen. Meron tayong 2 piraso na 7 watts and then isa, I think ito copy lang to eh. So 8 pieces na tag 6 watts dyan. Okay, balik tayo dito. Pero yung 6 watts na to is gusto kong gayahin to. We have here, ito yung 6 watts and 8 piraso. So maglalagay tayo dito ng isa, dalawa dito, then 3, 4 I think, tapos 5, 6, 7, 8. Yan, dito may working space tayo, so dapat mas maliwanag siya dito. So here let's align this vertically, then let's align this at the top here, then dito center to ng ano yan. So nandito, dapat dito yun, dito yan nakalagay here, then dyan dapat nakalagay. And then dito ayusin lang natin yung dito yan, and then ilalagay natin sa sentro ng cabinet. Hindi, dito pa din yan, kagano natin. So ilan nga yung distansya dito, we have 1.2, so ilalagay natin sa bandang 600. Then dito, i-delete natin to. Sabihin natin we have here Control C, sabihin natin 800. Here, meron tayong ganyan. Meron tayong ganyan dito. Then ito, kailangan natin malipat. Here. Ilalagay natin sa bandang this one, it should be put 600 or 700. 700 the line here. And this one will be placed sabihin natin 1,200. Then meron tayong 900 dito. So I think okay naman yan. And then meron tayong 6 watts dito, and ito yung lamp here. Then para ma-customize natin to, pwede natin lagyan ng F or di kaya ito F na sabihin natin 30. Okay. Ito since hindi pa naman to nakaano, talagay natin yan dito. Then we have here a 900, I think 900 over 2. Let's see, this one is 900 over 2 here. So yan. Yung lamp natin, saan kaya pwede isukat to? Sukat natin sa sentro nito. Control C, hindi, dito natin sukat. Yan, and then susukatin natin ng mga I think 400. Then galing dito
sa center. Sa sentro natin siya ng this is 600, 300. Yan. So meron tayong ano dyan, lights here. Meron tayo dito. And tapos na yung kitchen natin. So now let's add some lightings on. Saan pa kaya pwede? I think wala na. Yung sa akin na lang is maglagay tayo ng isang light dito sa taas, pero sa electrical na lang natin ilagay yan. Pwede naman na to. Here. Okay lang. So para no, maglagay na lang tayo ng isa dito. Baka makaligtaan pa eh. This one is 200 from, so meron tayong isang dyan, and I think okay na to here. So tapos na tayo dito sa ground floor. Ito yung reflected ceiling, may lights na tayo, and it's time for us to go here on the second floor. So ito, kukopyahin na lang natin, and then open natin to, ipipaste natin, and then ilagay tayo kung saan yung gusto nating reference, gusto natin dyan, then lagay natin doon. Then nakakopya na yung sa CR, and then dito yung kailangan natin i-delete is ito na lang, and delete natin yan. Here hindi naman natin kailangan yan, and here we have this one. And pagkatapos nyan, sa room, pagkatapos natin sa kitchen, meron tayong living. Dito muna tayo sa stairs, or di kaya dito tayo sa bedroom. 11 pieces na 6 watts yung kailangan natin. So sabihin natin 6 watts, 11 pieces. Meron tayong tatlo siguro dito, ano? Sabihin natin we have 600 in here, tapos ito 600 din to. Then we have here $4,000 is at 3,400 divided by 2, so tatlo na yan, ganyan. Wait, lalagyan natin yan dito. This one is, wait lang na, bakit ayaw magkopya dito? Here, that is 4075 is minus 600, 3475 here, and then divide natin ng 2 yan here. Or I think ayaw ko ng ganyan, baguhin muna natin. So sabihin natin, lalagay muna siya ng ano dito, 1 meter. From here, lalagyan natin ng 1 meter here. So andyan yung alam yan. So transfer natin yan dito. Sigot ayaw, sorry, medyo natatagalan tayo dito sa ano niya, kasi hindi siya nag-ano ng handle niya. So andito may lights na tayo, siyam yan, pero yung required sa atin is 15. We have here 11 pieces pala, so may dalawa pa tayong natitira, and there pwede nating ilagay yan dito sa tables na to. Sabihin natin lamp lang yan, so hindi ito nabibilang sa ano, that's a line at the top here. Yan, ganyan lang. Ito yung lamp ng ano natin, so move natin to. So since scaled naman tayo, ilagay tayo na 400 here, then dito, then tapos na yung bedroom natin, ganyan lang. And then dito, ito na yung ano, living area. Here, the living area, we need 16 pieces of 6 watts LED. So pwede yung ano na to, 6 watts, sabihin natin we have here 6 watts, 16 here,
and 3 dito sa stairs. So maglalagay tayo ng 3 muna sa stairs, mga 6 watts pa rin ito. Then sabihin natin, lalagyan natin yan ng I think mga 1,500, tapos isi-center natin lang dito sa ano, ba't ayaw? Sabihin natin dito yan, here, hindi. Ayan, so 3 dito, 1.5 I think, para ma-maximize to. Maglagay tayo ng 2.6 and over 2. Yan, so I think okay na to dito para sa stairs natin. So kailangan din natin maglagay dito sa kabila. Then dito sa kabila pwede naman natin i-copyahin to here, lalagyan natin dyan, and then here maglalagay tayo ng I think this is 300 here kasi 600 yan, so may 300 tayo dyan. Then dito din sa kabila at ayaw mag-select dito ha. Kung ayaw dyan, dito tayo sa kabila here. Ipat natin dito here, then we have here 300, and then pagkatapos nyan maglagay tayo dito is 800, sabihin natin 400 dyan. Yan. And then kailangan natin bigyan ng 900 dito, and then dito also is 900. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Plus I think. So lalayo natin ng 300 yan dyan. Huwag muna natin i-center. And then I think hindi to effective. So ito mas maganda kung lalagyan natin dito sa loob, and then ito hindi kasi bet yung ganon, lalagyan natin dito sa loob. So meron tayong lightings dito, and I think wala siya sa gitna. Wait, baguhin muna natin to here, saka dito kailangan dito yan. Then let's add, sabihin natin mga 600 or 500 here, and then here let's add another one, and then punta tayo dito ng mga 500 here, and then pagkatapos nyan is maglagay tayo ng line dito. Siselect natin to, then okay lang tong matagalan tayo kasi nagde-design naman tayo, hindi naman tayo nagda-draft. So here i-design lang naman natin yan at tayo mag-select nito. I-select ko na yan, then maglalagay na tayo ng isang malaking parang chandelier dito sa gitna here. Align natin, align vertically here. Control Z, bakit yun yung na-move, dapat ito. Okay, ito lang kailangan natin. Yan, tanggalin na natin yan. Tanggalin natin yan. So sentro na to. Then we have here, so meron tayong chandelier dito.
ganito na lang yung ginawa natin na symbol ng chandelier natin. And then I think okay na tong ano natin. We have here the lighting layout, hindi, reflected ceiling plan. And then yung gagawin natin pagkatapos nito is i-determine natin yung mga ano, elevations nito. So let's spot the elevation in here, and sinukat ko na to kanina dito. Here this is 2.4. Kailangan natin, huwag natin kalimutan to. This is 2.4, and then dito sa kabila is 2.6, and then dito is 2.4 pa din here. And dito sa kabila is, ito is 2.7 I think. Perspective tayo, limutan ko tayo. 2.7. Sabihin natin 2.7 na lang yun. May baba kasi na 50, so 2.6 na lang ito. This one, titingnan natin yung laundry. We have a 2.6 here. Tapos yan, maglagay na rin tayo dito. Here. And tingnan natin dito. We have a section here. This one is from the ground line 6.1, and the other one is here, and this is 5.1. 5.1 to? Okay, 5.1 yan. Here. This is 6.1 here. 6.10. And 5.10 dito. Then pagkatapos nito, punta tayo dito sa, I think dito tayo sa section here, spot elevation. This is 4.7. I think nagkamali ako dito. This is 5.1. I am measuring here from the ground floor. So balik tayo dito. Here, ito yung mga kailangan kong ilagay sa nakalagay sa lights kasi. So move layer to spot elevation here. Pag tinanggal ko yung lights, spot elevation, okay, and I'm selecting this all. And then kailangan nating ilagay yung mga materials na ginamit light dito. Tapos natin lagyan na dito, maglagay tayo ng ito. Lalagyan natin to dito. Ito yung wait, ito, this is not the edge area. I think WPC here. Kailangan na lang natin lagyan to. Okay. I think mas okay pa rin to. Yung PC here. Then dito maglagay pa rin tayo ng this is
1/2 inches or masyadong makapal yun sa paglalagay ng ano, sabihin natin 1/4 lang yung kailangan natin, or sabihin natin 4 mm THK Hardy Flex. So change natin yung ganyan. Then meron tayo ditong this one also. I will be ano natin 4 mm THK Hardy Flex here, and we have a stroke. I don't like the stroke to be in there. Then pagkatapos nyan, kasi ito is malinis tingnan. So this one should be in here. Hardy Flex. And pagkatapos nyan, maglagay na tayo dito. Tinanggal ko na lang pala yung ilaw dito kasi wala tayong ceiling dyan, so hindi tayo makamount ng ano dyan, lighting. So dito, same with dito, maglalagay pa din tayo ng light dito. Sabihin natin 4 mm THK Hardy Flex. Yan, lagay na lang natin yan dyan. Here, lagay natin yung stroke. And now, it's time to annotate this one. So dito, nalagyan natin ng annotations. So dito, nakikita natin yung mga distance ng mga ilaw natin. Distance from the wall, and then yung distance per light. Here, nakikita natin lahat dito. And then, nakikita din natin yung elevations, pati yung distansya, kung ano yung sukat ng mga drop ceiling natin. Here, meron tayo. Diyan. And now, maglalagay tayo ng detalye sa natin, framing natin dito. I think mas maganda kung i-ganyan natin para hindi masyadong dumikit dun sa sa paggawa nito. Pwede namang hindi na isama yung grids kasi parang sagabal lang din yan, pero in my case gusto ko lang din na meron yan dyan. Then now, we are going to insert the ceiling detail here. Ito yung ceiling detail na isometric here. Then ito lang yung detail niya sa metal fairings niya. So yung fairing niya may 600 na mm na spacing, and then yung niya dito may hanger tayo, and then meron tayong main channel dito which is 1200 mm, then 5 board. Okay, yun din yan, walang metal fairing. Okay, hangers. And then dito is yung ceiling detail. Ito yung pangalanan natin ng ceiling detail here. Then dito sa kabila, maglalagay na lang tayo ng dito, yung detail ng roof dito, kasi parang kasama pa din siya sa ceiling plan natin, reflected ceiling. Hindi lang natin na ipakita yung details niya. So I think ito lang muna sa ngayon, and maraming salamat. I hope marami tayong natutunan.